KNY Carmona, KNY Dasmariñas, KNY Gentry. Ano ba yung sumasagot? Ay, kayo ba yung... KNY Indang, KNY Kawit, KNY Naik, yan, KNY Noveleta, yan, okay, nasa Noveleta, KNY Rosario, KNY 13, Sangguniang Kabataang Federation, ano to? The Asclepian? Asclepian Society. Nandito kayo? Utopia. CBSU Main Political Science Faculty. CBSU University First Year Student Council. Ulit na to, the Asclepian Society. Central Student Government, Cavite State University. Central Student Government, Cavite State University, Silang Campus. Hello po! De La Salle University, Dasmariñas University Student. De La Salle University, Dasmariñas Council of Student Organization. Lyceum of the Philippines, University Cavite. DLSUD Bro, Office of the President, ay my brother Soki. Vice President for Internalization and External Affairs. Vice Chancellor for Administrative Services. Office of the Facilities and Ancillary Management Office Director. General Services Office Director. 6th District of Cavite Board Member and BM Kirby Salazar. KNP Officials. Tutoy Perez, Head of Venue Coordination. Ruel Sarmiento, Overall Director. Attorney Sheikh Pinpin Arca, Overall Director. James Lesanque, Overall Director. Prince Canovas, Floor Director. All the working committees, Barangay Chairman. Hindi ko na babasa. Ano ba ito? Isaiah? Isaiah Villanueva. Barangay San Mateo, Dasmariñas, Cavite. Abang ka niyo. Ay! Uy, tayo ka! Isaya! Maraming salamat po. Honorable Raymark ba ito? J. Mark Balcazar. Maraming salamat. It is so good to be back in Cavite. Galing na po kami ng pasensya na kayo, naabala kami. Galing na kami ng Silang. As I was telling the group a while ago, this is my second time in Cavite after the elections. Yung pagka-election ko, a few months after, pumunta naman ako sa Gentry. So, matagal na namin gustong gawin na ikutin ulit yung lahat ng mga grupo bilang pasasalamat for all the good work that you did during the campaign. Pero dito sa DLSU DASMA, parang ako andito kasi I am part of the board. Pero dahil hindi lang ito DLSU DASMA, lahat ng mga estudyante, mga youth volunteers, I am so happy to see you again. Yung format yata nito ay question and answer. Tama ba? Yung format question and answer. So, I will open the floor to questions. Uupo daw ako. Sige. Ayan, para sa ating pong kaunang open question.
wonderful forward movements. I have my first question here, and it is related to last election, and after this week, very relevant po siya kasi napakalakas po ng impact. My first question is, how can young leaders navigate the challenges of public criticism and negativity? Ako siguro, hindi ako mag-lecture how to do it. Siguro mas isa-share ko sa inyo how I did it. Hindi ko sinasabing ito yung tama dahil marami kaming realizations after so long that we did a lot of things wrong. Pero ikaw kwento ko lang. Yung attacks against me started after I won the elections. So after I won the elections, ang dami ng attack sa akin. Marami doon below the belt. Pero, one of the things that we did not do right was pinabayaan namin. Pag sinabi kong pinabayaan namin, siguro nakatulong na masyado akong chill na tao, na wala akong pakialam, masama din pala siya. Kasi after so many years, halimbawa in 2019, we started responding already. When we realized na maraming mga tao yung naniniwala, it was too late. Merong mga study na sinasabi na pag meron daw mga attacks against you na hindi totoo, you have to respond within 9 hours. After daw nung 9-hour na period, mahihirapan ka ng ma-address yung response. Pwede ka pa rin mag-respond. Pero you know how social media works, di ba? Ang social media is based on algorithms. So halimbawa yung sa amin, taon yung pinalampas namin. By the time we did fact-checking and by the time na kino-correct namin, sa echo chamber na lang siya napupunta. Ang gusto sabihin sa echo chamber, yung sarili nating followers. Na hindi naman sila yung gusto nating, hindi lang sila yung gusto nating ma-reach with the fact-checking. So marami doon sa yung fact-checking natin, pinaniwalaan na yung kasinungalingan. Pero having said that, siguro kanya-kanyang tao, kanya-kanya din yung level ng kaya. Diba? Halimbawa, mahina kayo sa toxicity, wag na kayo masyado mag-social media. Kasi very toxic talaga yung social media. Kung medyo makapal kayo, kagaya ko, na medyo makapal na hindi naaapektuhan, basta mas responsible lang. Ang gusto kong sabihin, marami ng lessons. So, pag may mali, i-correct. Pero huwag niyong papatulan lahat. Kasi pag pinatulan niyo lahat, kayo yung natotoxic. Parang ano din yan, parang in ordinary relationships, pag lagi kang galit, ang lugi ikaw, hindi naman yung kinakagalitan mo. Di ba? So it is the same in social media. Parang you choose what to pay attention to. Pero again, ngayon nag-evolve na, di ba? Yung social media ngayon, hindi na pareho nun. At to a certain extent, mas mahirap ngayon dahil sa AI, mas mahirap ngayon dahil marami na yung nakakaintindi how social media works, nag-game na nila. Diba? So, ang isang maganda na magkaroon ng community, halimbawa kung mga grupo-grupo kayo, mas mabuting magkaroon ng community, parang kayo-kayo nagtutulungan. Kasi mahirap pag mag-isa ka lang. Diba? Sobrang hirap pag mag-isa ka lang. So, ang pinakamabuti talaga is to create communities na klaro yung values, saka klaro yung mga targets na kinakailangan. Na pag merong mali, at the very instance, patayin na agad. Kasi pag natatagalan nga, hindi na siya okay. Mas mabuti pa din na nasa social media for positive things. Pero yun, I think yung pinakamahirap na nangyari sa akin, we were not able to respond dahil wala akong pakialam. Siguro sa sarili ko, okay siya in the sense na hindi ako naapektuhan. Pero in the bigger scheme of things, masama siya.
dahil hindi mo na-address. So, yun siguro yung sagot. Thank you very much. Hello po. Good morning po, Attorney. I am Janelle Andrea L. Rabi po from Cavite State, main campus, Utopia po, the Society of Bay Political Science Students po. So, ang question ko po is, with the rising cases of violence regarding POGO establishments in the country, do you agree that it is time to regulate them? And if yes, how? Ako from the very start naman, nung VP pa lang ako, I was totally against allowing the POGOs to operate. Ako, I have been very vocal about it. Actually, na-troll ako ng na-troll dyan. Dahil I was very vocal na dapat in the first place, hindi sila payagang mag-operate. Kasi, ang katotohanan, kaya sila nag-ooperate dito kasi bawal sa China. So, kung bawal sa China, bakit natin papayagan dito? And yung pangalawa, siguro hindi na din debatable kung ano yung effects. Di ba? Hindi na debatable kung ano yung effects. Hindi lang siya nagbe-breed ng corruption. Pero ang daming mga underlying na mga cases na nangyayari because of that. May mga kidnapping, may torture, napakarami. Dahil by the very nature of POGOs, hindi lang siya simpleng gambling eh. Pero ang dami niyang under the table dahil dun nga sa kanila, bawal yon. Kaya para sa akin, hindi lang dapat i-regulate pero ibawal. So, good morning po, Attorney Len. So, yung question ko naman po is about sa mga kabataan. So, bilang kabataan na pag-asa na rin po ng bayan, tayo yung mga humaharap sa mga kritisismo ng older generation. So, my question is, what advice can you offer to those young people who are losing hope as they witness the challenges our country is facing? Kailangan talaga is to find your North Star. Ang gusto ko sabihin, ang pinaka-example ko siguro nung campaign. Sino ba yung naging involved nung campaign? Marami, di ba? Nung kampanya, pagod kayo. Di ba? Marami sa inyo, nag-house-house, etc. Pagod kayo, pero yung anxiety na nararamdaman nyo, hindi grabe, di ba? During the campaign. Hindi siya grabe kasi abala kayo sa pag-achieve ng goals na, ang goal ninyo noon, mapapanalo tayo. Pero abala kayo dahil doon. So para sa akin, ganun din yung buhay eh. Ganun yung buhay na lahat tayo nakakaramdam ng hopelessness sa helplessness. Pero as long as klaro sa'yo na meron kang sinusubukang i-achieve na goal, parang lahat ng energies mo kasi dun na bababad. So, paano natin sasabihin yan? Halimbawa, sabihin, after the elections, lethargic na naman yung mga tao dahil walang pinaglalaban. Mali eh. Kasi whether may election o wala, may pinaglalaban tayo. Ang pinaglalaban natin, yung bayan natin. Pero ang nag-ooperate kasi tayo sa isang ecosystem na pag sinabing politika, lahat siya eleksyon. Di ba? Pag sinabing politika, lahat eleksyon. Halimbawa, lalo sa lokal, na pagdating sa lokal, laging, kung hindi ka para kay X, para ka kay Y. At kung ka para ka kay X, kalaban ka ni Y. Na it doesn't have to be that way. Pwedeng ang ginagawa natin, mas issue-based, na hindi kayo nag-ooperate na tao kayo nito. Pero kung may mga ginagawang mabuti, nag-agree kayo. Kung may mga masasamang ginagawa, bumoboses kayo. But I think the best way to do that is to have a community again. Is to have a community na lalakas yung boses ninyo. Siguro para pag kinontextualize natin, ano yung general feeling ng karamihan about our government? Di ba parang hindi tayo masaya? At hindi ko lang sinasabi yung gobyerno ngayon, kahit noon. Pero ang tanong, may ginagawa ba tayo? May ginagawa ba tayo
para makorek yun. Siguro ang iba meron, pero not enough. Not enough kasi konti yung gustong maging involved. Pero kung marami yung gustong maging involved, mas ganado tayo na lumaban kasi mas palakas yung boses natin. Kaya para sa akin, huwag natin iisipin ang politika kasi ganyan na. Huwag. Kasi ako hindi ko yung ginawa. Ang isipin natin, ganito yung gusto kong mangyari, ganito yung gagawin ko. Meaning to say, pag meron ng mga nag-blaze ng path, kung hindi mo yung gusto, huwag mong susundin. Kasi sa atin, ang politika parang dekahon na eh. Diba? Dekahon na, patronage-driven, pag-eleksyon, mga umaasa kay mayor, kay governor, o kung kaninong konsyal, pag umasa na tayo doon, parang ang feeling natin indebted na tayo. Hindi eh. Wala dapat pakiramdam na indebted. Kasi yung binibigay sa'yo ay nararapat na ibigay sa'yo. Whoever yung nakaupo. So para sa atin, dapat nag-create tayo ng communities. Kasi mga mulat naman yung nandito eh. Etong nasa room na ito, mga mulat. So bakit hindi tayo mag-create ng communities na sinusuportahan natin yung mabubuti, pero yung mga hindi mabubuti, nagboboses tayo. Pinakita natin during the elections, bakit ba ang taas ng passions ng election? Kasi marami tayo eh. Malakas yung, di ba maraming ginanahang sumali? Kasi marami na yung nakikita nilang sumali. With or without elections, pwede pa din natin gawin yun. Before I proceed, dumating na si Senator Kiko Pangilinan. Yan, let us all acknowledge Senator Kiko Pangilinan po. Hello. Hi, good morning sa inyong lahat. Ma'am, good morning, and my fellow Lasalians. Magandang umaga, Animo Lasal. Champion tayo. Si Ma'am ata is part of the board, no, of Lasal Dasmariñas. Kami naman, yung farm namin sa Alfonso, we have a memorandum of agreement with Lasal Dasma for your laboratory sa inyong agribusiness as well as tourism. So we're still all working together in my area of advocacy, which is agriculture and farming. And of course, also working with the children in conflict with the law. Alam niyo ba na yung Bahay Pag-asa dito sa Lasal Dasma, ang naging inspirasyon ng batas na tayo po ang principal author, which is the Juvenile Justice Welfare Law. But anyway, I'm very happy to be here. I just came from Magallanes, Cavite, and then from Alfonso, and we're here, and then later we will be in Imus, and then Noveleta. So, umiikot po tayo dahil naghahanda para sa mga dapat paghandaan. Mamaya, kasama din natin si Atty. Chel, and at gaya ng nabanggit ni Ma'am nung nasa Pangasinan, dun sa mga bagay na kailangan paghandaan, all out din ang magiging suporta niya sa paghahanda. Yeah. And yun lang, I think hindi pa tapos yung open forum, so kumusta sa inyo lahat. Yung iba hinahanap si Sharon, lalo na yung mga teacher, wala rito. Yung iba naman, yung mga estudyante, hinahanap si Donnie, wala rin dito. Pero isa lang masasabi ko, nung paakit ako rito, narinig ko na naman, ay, gwapo pala si Kiko. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa o malulungkot, dahil bakit may pala. Parang nasurpresa na maganda palang lalaki si Kiko, parang gano'n. Pero sasabihin ko, ngayon alam niyo na ba't na-in-love si Sharon. At ngayon alam niyo na kanino nagmana si Donnie. Maraming salamat.
Hello po. Mabuhay and good morning everyone. I am Jerome Mashlay Pleda, the Vice President for External Affairs, Laisco of LPU Cavite po. So for my question po is for Attorney Lenny and Senator Kiko. With the current system and situation of Filipinos right now, what are the plans for the continuity of good governance in 2025 po? Ayun. Ako siguro again, i-contextualize ko. Maraming nangyayari na hindi tayo masaya. Pero hindi tayo masaya, tatanggapin na lang ba natin? Maraming paraan kung paano tayo magiging involved. Tinanong ko to dun sa kanina, sa silang. Nanonood ba kayo ng Senate hearings? Di ba parang teleserye? Kung nanonood kayo ng Senate hearings, sino ba yung mga senador na kontento kayo sa ginagawa? Parang di ba? Parang we are all one in saying na ang husay-husay ni Senator Risa. Pero si Senator Risa is just one of the 24. Susunod kay Senator Risa, sino yung gusto niyo? O, nahihirapan kayo, ha? Diba? So sa akin, kailangan dagdagan natin ang mga Senator Risa sa Senado. Diba? Meron tayong mga senator, magiging senatoriables na hindi matatawaran, hindi lang yung husay, pero yung kabutihan ng pagkatao. Siyempre, kasama natin si Senator Kiko. Si Senator Kiko, saka si Senator Bam have been part of the Senate before. Siguro hindi na lang dahil kasama natin ngayon o kakampi natin, pero tingnan natin, ano ba yung performance nila nung nasa Senado sila? Diba? Parang malayo naman yata yung ibang mga senador ngayon. Hindi lang yon, nung wala na sila sa Senado, huminto ba sila sa ginagawa nila? Hindi kinailangan yung posisyon para ipagpatuloy yung mga advokasya. Si Attorney Chel Jokno hindi pa humawak ng posisyon. Pero long before nakapasok siya sa consciousness natin, napakahusay ng abogado. At yung mga kasong tinitake on niya, eto yung mga kaso ng mga tunay na naaapi na walang gustong mag-represent. Pero si Attorney Chel nandun na. Na-imagine nyo ba yung Senado? Kung nandyan si Senator Kiko, nandyan si Attorney Chel, nandyan si Senator Bang, nandyan si Senator Risa. Na-imagine nyo ba? Diba? Parang, pero isa lang yan. Isa lang yan. Hindi lang Senado yung paraan para patuloy na ipakipaglaban natin yung good governance. Ako, masyadong heartbreaking para sa akin. Dun sa amin. Yung ibang mga opisyal, merong corruption charges. Pero ang general sentiment ng lahat, di bale na corrupt, may natutulong naman. Napansin niyo ba yon? General sentiment yon. Lalo na kung yung tulong personal sa iyo o personal sa pamilya. Halimbawa, nagkasakit yung nanay, lumapit tayo kay mayor o lumapit tayo kay governor na tulungan. Kahit hindi siya okay, siya na yung tutulungan natin kasi natulungan tayo. Pero yung pinakatanong ko siguro sa inyo, yan ba yung klase ng politika na gusto natin? Parang beholden tayo dahil sa tulong na naibigay sa atin. And sadly, yan yung state ng politika sa Pilipinas. Very patronage-driven. Ano? So, maraming mga opisyal na ang motivation niya, hindi na motivation, parang yung ginagawa niya pag nakaupo, walang masyadong effort para mabago yung kalakaran. Kasi ang nag-work naman na kalakaran, patronage. Pag meron akong pondo para ibigay sa medical, sa burial, o scholarship, okay na ako. Pero hindi transformational.
'Di ba? So sa akin, siguro yung pinakatanong, ano yung role nyo? Ako, siguro cliche na to, pero parating sinasabi ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero paano ba natin ito isinasabuhay? Ako, nakita ko to nung VP ako. Nakita ko yung VP ako, siguro naririnig nyo naman na a lot of our programs have been celebrated. Pero ako ang sasabihin ko sa inyo, hindi yun dahil sa akin. Dahil yun sa mga batang-batang staff sa OVP. Na sila yung nag-create ng program, sila yung nag-i-implement ng programs. Totoo na ako yung mukha. Pero yung nasa likod na nagpapaandar, mga bata. So kung kaya nila, kaya nyo. At one point, yung Office of the Vice President, ang average age ng empleyado, 26 or 27. Karamihan mga fresh graduates. Wala pang experience anywhere. Pero sobrang husay. So para sa akin, bigyan lang ng espasyo. Bigyan ng espasyo ang mga kabataan para makalahok. Yun sa akin yung transformation ng society. Ang pinaka-problema lang sa atin ay nandiyan na si Dinchel Jokno. Yan, let us all acknowledge po the presence of Attorney Chel Jokno. So yun sa akin, itutuloy ko lang, ang pinaka-problema lang sa atin, parang na-mention kanina, yung generation namin, masyado pang ina-underrate yung mga kabataan. Di ba? Hindi kayo masyadong nabibigyan ng espasyo para makilahok. So, hindi din kayo nakakakuha ng buwelo. Pero, ang sa akin, ayoko to sabihin kasi mga kaedad ko yung katabi ko. Pero lagi ko sinasabi na parang, to a large extent, yung generation namin, talagang kami yung malapit na kaming mag-goodbye. Only because, marami kaming kasama sa nakaedad namin, parang masaya na sa status quo. Diba? Nagpapansin nyo ba yon? Na siguro sa mga magulang nyo, na ayaw na lang ng gulo. Makibagay na lang kayo, okay na yan. Pero kayo yung hindi nakukontento, diba? So, yun yung hinahanap natin. Yung mga taong hindi nakukontento. Kasi pag hindi kayo nakukontento, lagi kayo maghahanap ng mga bagay na hindi kayo, parating naghahanap ng bagay kung paano i-improve yung kalakaran. So yung sa akin, maramdaman nyo sana yung halaga nyo. Kasi I think that's the first step. Maramdaman yung halaga para naibubuhos kung ano yung kaya. Pag wala kasing paniniwala sa sariling halaga, parang yung effort na binibigay nyo, hindi din gano'n. Simple lang yung paghahanda ng 2025, 2028. Actually, ako naniniwala, yung nangyari nung 2022 na Mayo ay hindi pa tayo tapos. Isang yugto yun, kumbaga sabi ko nga ng Thanksgiving 2 years ago, kumbaga sa basketball, first quarter lang yun. Tinambakan tayo ng gusto, pero may 3 quarters pa. At pagdating ng 4th quarter, tayo ay mangingibabaw na at mananait na ang katotohanan at ang justisya. So, hindi pa tayo tapos. Tayo, sabi nga, and I also said this, when you are committed to social transformation, there is no such thing as failure. Only delay. No? Tuloy lang. And 2025, I believe, is critical in the context of the next presidential elections in 2028. Yan ang beachhead na nararapat na maghanda tayo at tiyakin na yung ating sinimula noong 2022 ay tuloy pa rin at may papanalo pa rin ang mga kandidato na palagay nating karapat-dapat. At babalikan ko rin yung nabanggit ni
Attorney Lenny, yung kabataan. Kayo yun. Kayo ang mitya ng pagbabago. Sabi ko nga, you are the catalysts for change. In any society, historically, pag ang kabataan ang tumaya, ang estudyante ang tumaya at nanindigan, nagbabago yung hugis ng politika. Alam nyo, hindi aksidente ng kasaysayan na sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Emilio Jacinto, lahat sila ay in their 20s. Hindi aksidente ng kasaysayan yun. Yun ang henerasyon ng kabataan at estudyante na naging mitya ng pagbabago nung panahon na yun. Kaya kayo yun. Kami, thunders na kami. Kumbaga, ang tungkulin na lang namin at iyakin na yung apoy, the flames of, diba, and the passion for good governance and democracy, yung mga apoy na yun sa ating mga puso, ay hindi mamamatay. Pero kayo na yun. Habang tinitiyak namin na hindi mamamatay yung mga apoy na yun, ipapasa namin sa inyo yung apoy na yun at kayo ang gagawa ng paraan para yung apoy na yun ay will become a wildfire, will engulf the entire country, and that finally justice and the truth will prevail. So your generation of youth, kayo ngayon ang tinatawag at kinahamon ng panahon. Ang tanong, tatanggapin ba ninyo yung hamon na maging mitya ng pagbabago ng bagong henerasyon ng mga kabataan Pilipino? Kayo yun. Kami narito, pero wala kaming lakas tulad ninyo, wala kaming creativity tulad ninyo, wala kaming ganun karaming numero sa populasyon in terms of numbers na meron kayo. Kayo yun. So, we are here, but we will not be able to achieve as much without youth and students in their vast numbers. Kayo yun. Mobilizing, organizing, and pushing for change and reform. So I hope I answered the question. Thank you. Magandang tanghali po sa inyo lahat. I don't know about Ma'am Lenny and Sen Kiko, pero pagkasama ko kayo, 16 lang ako. Many of you I know had a hard time moving on during the last campaign. But let me ask you a number of questions that I think will help you understand what you made and what you shared with us during the last campaign. Did you become better persons because of the last campaign? Yes. Did you make other people better persons because of the last campaign? Then what did we lose? What did we lose? Isn't that the essence of what we are as citizens? To make us not only ourselves, but our communities better. Hindi kaya yun yung sinasabi ni Apolinario Mabini? Nasabi niya yung kailangan natin na pagbabago, hindi naman yung nasa labas lang, kung hindi yung nasa loob. And you know, that's one thing I will take with me for the rest of my life. Yung ibinigay niyo sa amin na karanasan, na naramdaman namin yung talagang sobrang creative energy ninyo. Hindi lang creative energy, yung inyong pagmamahal sa ating inang bayan. Walang katapat yun. And with that kind of movement, no force ever in this country is capable of stopping you. Who can stop you? Only yourselves, if you believe you do not have the power that is within every one of you. Why? The DNA of all the young Filipinos who fought for our country, for lahat yun eh. That resides in every single one of you. All it needs is for you to feel it and for you to act upon it. Kaming mga thunders nga, we see it perhaps more clearly than you see it. Because you're so caught up in your daily lives, in everything that you have to do, that some of you, I know I've had conversations with some of you, think you have no power. But the truth is,
ang puwersa ng kabataan, ang power ng bayan. So I cannot wait to feel your power, not just in the coming elections, but in all the years to come. Thank you. Thank you so much po, Attorney Chel. And now po, we will proceed with the awarding